Kausap natin isang political analyst, attorney Ed Chico. Attorney Ed, good morning. This is Aljo Bendio. Kumusta na po? Magandang umaga po, Sir Aljo. Siyempre, magandang umaga rin sa inyo mga tagapakinig po. Ito, oo. Balita ito ngayon eh. Hingi lang ako sa inyo ng reaksyon. At sinasabi dito, lahat ng mga generally halos lahat daw ng mga Pilipino ngayon, mga voters ito. Halos lahat, hindi naman lahat. Pero meron talaga nagsasabi, generally, sinasabi ng mga botante, mga Pinoy, negative view ng Philippine politics with more than half describing magulo daw or corrupt or all about money. Yung ito'y survey, Attorney Ed, no? Na isinagawa ng Pulse Asia. Ang survey na kinonduct February 20 to 26, nakita 37.9% ng mga respondents characterize the country's politics as magulo or disorderly. 17.3% ay nagsabi namang corrupt and all about money. Ano po masabi nyo dun? Meron pa isa. Ano ba ito? 10.9% lacks unity and is full of infighting. 5.8% cheating or vote buying. Sus, grabe naman ito. Attorney, anong reaksyon nyo dyan? So kasi meron tayong dalawang bagay natin titingnan yan. Meron tayong tinatawag na public perception na nabuo through time. Ito tayo from a historical standpoint and even from a socio-cultural standpoint, ang tingin natin, yun ang ating perception about governance, about the political landscape. And sadly, for the most part, even pa noon pa, kapag laging may survey, yung issue ng corruption is something that is accepted as happening, and yung issue ng governance, something that is always related to money. So kumbaga, pag nagawa ka ng survey, may bias na yung taong bayan. However, may pangalawang factor tayo dito na tinatawag, yung messaging right now. No? Kasi alam mo, everything is based on optics kung anong nakikita natin. So importante yung paghahatid ng mensahe. Alam mo naman natin na yung nangyari itong kaguluhan, yung pag-aresto kay Pangulong Duterte, who is a very polarizing figure. Let's face it, marami pa rin siyang supporters. Even sa survey na huling ginawa, hindi ba? Although 51% of the Filipinos would want him to, kumbaga, confront all the cases filed against him before the ICC, marami pa rin siya talagang supporter. Overwhelmingly, you could say na meron pa rin talagang pro-Duterte. So, importante dito yung messaging, yung pagpapahatid, halimbawa, ng balita, ng mensahe. But the problem is, hindi naman kontrolado ng gobyerno ngayon ang pagpapahatid ng mensahe. Kasi may social media na Dahil sa social media, wala namang gatekeepers dyan. Everyone has a voice. So, labanan ngayon yan ng messaging. At nakikita natin, magulo yung mga mensaheng nakikita natin sa social media. So, depende na lang kung saan ka nakatindig, kung sinong kinakampihan mo, kung kanino ka loyal, yun ang paniniwalaan mo. And that definitely would result into this public perception na teka, parang magulo yung politika right now. Kasi pag tinignan ko yung news feed ko, basically it's all about politics now. Hindi kagaya last year, na kahit pa paano may makikita ka pang ibang mga mensahe. Pero ngayon lahat politika at nagkakagulo, at hindi din nakakatulong syempre to a certain extent itong mga ongoing investigations. Either you're for Duterte or you're against him. Yung mga ongoing investigations itong mga vloggers or even the investigation kung tama ba yung pag-aresto na ginawa sa Senado, all of this would contribute to this climate of chaos na ang tingin ng taong bayan, magulo talaga. Kasi kung hindi magulo, ba't hindi makontrol yung ganitong klaseng mga messaging? Itong nakikita ko kasi, Attorney Ed, itong pagtitipon dyan sa Den Haag, sa Dahig, itong tuloy-tuloy naman na kampanya ng alyansa, parang para ito sa dalalapit na eleksyon. Nakikita mo ba na ang PDP laban mga kandidato ito na pro-Duterte versus alyansa ng Bagong Pilipinas, pro-Marcos, gitgitan ba talaga laban ito? Sa tingin mo? Ang dapat tingnan natin una sa lahat, kapag bumoboto ka ng senador, kadalasan, tira yung pagtingin mo sa party affiliation. Okay. Tingnan mo sa nakaraang mga halalan, tira yung makaka-12-0 na galing sa isang partido. Kasi pagdating sa mga senador, we go by familiarity. May pag-aaral na ginawa sa UP dyan na pag-alaman nila
na kapag ng isang botante kasi bumoboto, minsan 3 lang yung kanyang piniling senador na ihahalal talaga. Kaya lang dahil kompleto yung 12, so kung sino yung pamilyar na pangalan, yun ang nauupo. So that is a factor. However, dahil dito sa kaguluhang nangyari, malaking bagay ito para sa mga supporters, halimbawa ng mga Duterte at mga kandidato tumatakbo sa ilalim ng slate niya. Bakit? Kasi mas magigigil ngayon yung mga supporters to actually go out and vote and cast their votes. Minsan kahit hindi naman nila gusto yung nasa slate ni Duterte, they would be compelled to vote for them. In fact, kung titingnan mo sa social media, may mga ganyang mga sentimento. Hindi naman nila gusto si Kibuloy, hindi nila gusto si Philip Salvador, but because of what's happening, boboto sila. Pero kagaya ng sinabi ko, I think overwhelmingly, hindi naman talaga lilipat sa kanila dahil una sa lahat, yung slate nila medyo thin no? May mga kandidato sila doon na hindi gaanong kilala o at least ang tingin wala pang proven experience. Hindi kagaya nitong nasa slate ng nasa administrasyon na mas pamilyar tayong lahat. But definitely, merong impact itong nangyayaring kaguluhan. Mas lalaki yung tsansa nung ilan dito sa ilalim ng slate ni Pangulong ng LDP na mahalal, yung mga stock halimbawa ni Bongo, ni Senator Bato, mas lalong tataas at lalakas yan because of what has been happening. Okay. Ano naman ang pananaw mo dito po sa issue ng sa kaso kinakarap ng dating Pangulo? Ngayon naman, yung ICC yata nagtakda na ng petsa para sa disclosure process sa kaso nga ni Pangulong Duterte. At kanina nga sa balita namin, nagsalita na rin si VP Sara, no, na wag mo nang sigurong umuwi si dating Pangulo kung napapawalang sala siya kaagad dyan sa ICC. Ang sabi ng pangalawang Pangulo, binalaan niya si Pangulong Digong, posibleng sapitin daw niya ang dinanas ni dating Senador Ninoy Aquino Jr. kung saan binaril nang bumalik sa Pilipinas noong August 21, 1983. At sinabi niya kay President Digong, ang ama niya, na hindi maganda ang magiging kapalaran kapag umuwi ng Pilipinas. Well, siyempre yung mga ganyang spekulasyon yan, pero alam mo naman si Vice President Sara Duterte, kapag nagpahayag siya, 2 bagay lang yan. Maaring bahagi ng naratibo at hindi naman talaga totoo. It's a possibility kasi ganyan ang ginagawa ng mga politiko. Or maaring base rin sa kanyang mga kumbaga intelligence na mga research, yung mga datos na nakuha niya. So either or yan, but that definitely is something that should be taken seriously. Pero alam mo, realistically kasi, ang problema kasi sa ICC, pag tingnan mo yung kasaysayan ng ICC, napakatagal talaga nila mag-hearing at kapag sila nag-trial, wala silang continuous trial system kagaya sa Pilipinas o kagaya sa Amerika. Mabagal talaga sila, no? So bago ka makapagpalabas dyan, even if you file a motion for interim release, for example, it takes time for them to work on it. So hindi siya mabilis, tandaan natin yon. Ang pinakamabilis na kasaysayan lang nila, yung akusado kasi umamin na guilty. So wala naman choice kundi parusahan. So that is a reality that that President Duterte has to deal with, hindi ba? Pero kung sakaling sa September, hindi naman makumpirma yung kaso laban sa kanya, di ibig sabihin nun, dismiss na yon, makakauwi din naman siya. Hindi ba? Okay. Pero kagaya na sinasabi ko, everything's still up in the air. Ang problema kasi dito, Aljo, kasi as far as the ICC is concerned, and this is very clear, may jurisdiction sila because when they recognize the unilateral withdrawal done by former President Duterte na tayo ay hindi na miyembro ng Rome Statute at yan ay effective ng 2019, sinabi ng ICC, malinaw yung pronouncement nila, as regards pending investigations prior to withdrawal, may jurisdiction kami. So may mga nakabimbing petition ngayon sa Korte Suprema. So even if the Supreme Court would, for example, declare na illegal yung arrest o dapat pabalikin si Duterte, that is really a gray area because the ICC could insist na hindi, may jurisdiction kami, na ibigay mo na yung kustodiya So alam mo naman kasi ang ICC, at hindi nila nakukuha kustodiya, wala silang kapangyarihan, wala silang police power wala silang police force. Pero pag nakuha na nila, that's very difficult to navigate. Kaya yung istorya ni Pangulong Duterte, kaabang-abang yan, kasi kung paano lalabas yung mga paglalaro patungkol sa kaso na yan,
doon natin malalaman kung paano magre-react ang taong bayan kasi we're very reactive by nature. Okay. Last question na lang. Itong kampanya naman ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Kasi sinasabi dito walang tatanggalin yung alyansa sa bagong Pilipinas sa kanilang senatorial slate. Nilinaw po yan ng senatorial coalition kasi hindi nga nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ng kanyang kapatid. Last Saturday ito sa Laguna, si Senator Amy Marcos campaign rally. Ano bang nakikita mo dito, attorney, bilang isang political analyst? Tanggal na ba si Amy o nandyan pa rin? At anong kapalaran at anong pros and cons dito sa kandidatura ni Senator Amy? Well, kasi kung titignan mo si BBM, kapag may sinabi siyang salita, gusto niya talagang panindigan. And if he will break it, he will definitely come up with an excuse, which is within the ambit of anything that's legal. Naalala mo dito, di ba? Lagi niya sinasabi, hindi niya kikilalanin yung jurisdiction ng ICC at ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng Rome Statute. O nung nakipag-cooperate siya sa ICC, pinalabas niya, he actually cooperated with the Interpol. So, ibig sabihin, he wants to prove to the public na kung ano yung sinabi ko, pinaninindigan ko. Ito kasi syempre, topo-topo na. Hindi ba? O hindi mo na lang masyadong babanggitin yung pangalan. Hindi ko namin siya tinatagal, pero hindi namin pinopromote. Parang ganun, hindi ba? Na pwede naman talagang mangyari at hindi naman first time na ginawa yan, Okay, maraming salamat, Attorney Ed Chico, political analyst, magaling ding abogado at profesor ng batas, diyan sa College of Law. Saan ka ba nagtuturo ngayon, Attorney Ed? Namimiss ko na yung shooting touch mo sa basketball. Ikaw na lang hindi naglalaro sa amin. Nasa Arellano ka rin ba na nagtuturo at saka sa anong school pa? Ngayon, primarily doon na lang muna. Okay. Salamat. Thank you, Attorney Ed. Okay, good morning. Good morning.